Nung pinalayas kami, nung nanay namin, doon kami natulog sa tabi ng dagat, may bangka. Nanghingi kami ng karton. Maghapon din po, sir. Hapon, no? Walang galang na rin po. Bakit pumasok kayo na walang pahintulot sa akin? Pangalawa na yan eh. Oo nga. Alam niyo naman private dito yung area eh. Yung video napanood ng ma'am ko. Parang napasama pa yata yung may-ari dito sa ginawa ni tatay. Tutulungan naman po eh. May usapan na yan eh. Kilala mo naman ako, di ba? Isang Kaya nga. kagawad. Huwag mo naman kaming gaganyan. Kaya nga, mabigat ka. Pangalawa na to. Yung una ba, nirespeto niyo ba ako?
mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang umaga. Although hapon na pala mga kababayan, isang mapagpalang hapon po sa atin lahat. Mga kababayan, almost 3 hours na po kami naglalakad. Awa ng Diyos, narating po natin ang tao na ating tutulungan. At ang nagdala po sa atin dito mga kababayan, si Boy Sardinas, tsaka si Calso TV, at tsaka sino ba yung isa? Tabak Farmers. Tsaka si kabayan natin, Tabak Farmers. Although ito yung kanilang area at naisangguni nila sa Team Daddy Frankie, ang isang lolo na naninirahan mag-isa sa kabundugang ito. Sa katunayan mga kababayan, after 3 hours nga po ng aming paglalakad, ay nayon po ang kanyang bahay, atin nang matatanaw, pero kaunti na lang at tayo lulusong dito onti tapos aakyat. At ayon at makakapanayam natin si Lolo. Mga kababayan, samahan nyo po ang Team Daddy Frankie, samahan nyo kami sa araw na ito para malaman natin ang kwento ng buhay ng lolong inalalapit sa atin ng ating mga kapwa content creator. Tara, let's go! Ingat lang mga kababayan, medyo matarik talaga. Tsaka madulas dahil umulan kagabi. Pero gaya po ng aking sinabi mga kababayan, kahit gaano kahirap po ang ating misyon, kahit bundok-bundok pa yan, pagka gusto mo ang iyong ginagawa, ay walang imposible. Madali ang lahat at lahat may paraan. No? Hawak lang. Medyo madulas talaga. Tama ba yung dinaanan ko? Tama. Ingat, Kuya Rab. Di ba yan yung gabi pwede igulay? Tara. Ngayon mga kababayan, nandito na po tayo sa harapan ng bahay na lolo na ating dadalawin. Samahan niyo po kami. Tao po. Ay, magandang hapon, Lo. Ay, kumusta po kayo? Mabuti naman. Oo. Ako po si Daddy Frankie po. Dinala po ako dito nila Boy Sardinas, mga kasamahan nating content creator, si Calso TV, si Katabak Farmers. Ayan, so dadalawin lang namin kayo, Lo. Pwede ba kitang makausap? Saan tayo pwede umupo, Lo? Dito na lang. Sige po. Ayan. Pwede umupo, Lo? Upo ka, Lo. Ano nga ho palang pangalan nyo po? Arthur po, Makawili. Ilang taon na po si Tatay Arthur? 64. 60. Okay. Lo, bago ang lahat, pwede ba idikit ko sa inyo tong mic? Opo. Okay po. Ayan. So yun mga kababayan, nandito na po tayo sa bahay ni Lolo. Lo, napansin ko anong pinagkakaabalahan nyo sa loob? Naghuhugas po ang plato. Naghuhugas. Bali may asawa po ba kayo, Lo? Wala po. Isa lang sa buhay. Since wala po kayong napangasawa? Binata pa po? Binata po. Taga saan po si Lolo? Ang taga po, Diwan Samar. Saan po ulit?
Giwan, Samar. Ah, doon kayo pinanganak. Sa MacArthur po, MacArthur, Samar. MacArthur, Samar. MacArthur, Samar. So, dito, lo napansin ko, ang layo. Ilang oras ang lakad namin. Tingnan nyo, basang-basa sa pawis. Ano po? Napakahirap ng pagpunta dito. Bakit kayo nandito? Sa buhay, hanap ng trabaho. Ayan lang, magsasaka. Ah, so magsasaka kayo dito? Tatanim. Gaano na po kayo katagal dito? Matagal na po, lumating ako dito sa Pintong Mukawi, 1986. Pero pa ganun-ganun ang trabaho ko. Minsan, yung mga kinukuha. Walang bayad. Tapos yung may-ari dito, kinuha ako, sabi magtanim ako dito. Ah, so ibig sabihin, hindi po ninyo lupa ito? Hindi po, kahini po. Po? Kahini. Ah, siya yung may-ari. Oo. So anong katungkulan nyo po rito, lo? Wala po. Nagtatanim lang. Ah, parang tagabantay lang po kayo? Ganon? Hindi po. Yung caretaker na sa taas. Opo. Tapos? Yung ako nandito sa baba. Ang usapan namin dito, magtatanim. Tapos yung mga produkto ko, sila nang bibili nung may-ari ng lupa dito. Ah, bibilhin nila sa'yo. Oo. Bali yun ang kinabubuhay nyo. Opo. Gaano nakatagal na ganon? Ilang taon na kayo nakatira sa bahay na to? 2 taon pa lang. Ah, 2 taon. Napansin ko, lo, sa kwento ng aking mga kasamahan, ng ating mga content creator, ano ba yun? May problema daw po kayo. Meron po eh. Pwede bang maikwento mo sa amin yung simula, lo? Bakit binata ka pa hanggang ngayon? Bakit ka naparating dito? Kasi nung kinuha kami ng tiyahin ko sa MacArthur, Samar, kasi ang nanay ko kasi mag-asawa. Tapos, hindi kami magkasundo. Pinaladas kami ng nanay ko. Kasi Opo. may asawa yung nanay ko. Opo. Mananagat. Sabi ng nanay ko, pumunta kayo sa tatay niyo. Eh, yung tatay ko, kilala ko eh. Pero ang kuya ko, hindi. Eh, sabi ko, nung duman sa MacArthur, galing sa Giwan ng biyahe, Giwan, MacArthur, Borongan. Opo. Siyempre ako lang nakakilala. Sabi ko, nung pinalayas kami, nung nanay namin, doon kami natulog sa tabi ng dagat, may bangka. Nahingi kami ng karton. Tapos, Yun doon. okay ka lang, lo? Sige lang. Mga kababayan na. Parang lo, parang hindi may kwento ni lolo yung Lo, may tampo ka ba sa tatay o nanay mo? Wala naman. Tapos nung duman ng tatay namin, sabi ko, kuya, ando si tatay. Duman, pinunta namin. Sabi niya, bakit nandito kayo? Tinalas po kami ni nanay. Doon kami tulog pa din ng dagat. O sige, sama kayo sa bahay. Pagdating doon sa bahay ng nanay niya, istamay muna kami mga 1 buwan doon. Eh, pista ng Giwan. Kinuha kami uli. Dinala kami doon. Sa bahay ng tatay ko. Luming na kami ulit, tatay ko. Eh, hindi kami makasundo ng asawa niya. Siyempre ang tatay ko aalis ng daling araw, biyahe. Pag umaga, patatabasin na kami ilalim ng niyugan. Wala kong kain. Opo. Tapos pagkain namin buko. Sabi ko, kuya, layas tayo. Puntang naman kami doon sa yung git nga, Sunhol yan, taga MacArthur. Sumakay kami.
Pagdating sa MacArthur, sabi ng kuya ko, doon tayo tumira doon sa tinirahan ko. Sige, gabi, bakad kami sa bundok. Pagdating doon, pagka umaga, sabi ko, kuya, gutom na ako. Pupunta tayo doon sa kapatid ng tinirahan ko. Isang-tama nagsasanggot ng niyog. O, ang pangalan ng kuya ko, si Jose. O, bakit Jose, nandito kayo? Pinalayas mo kami, dumas kami doon, katatay, doming, galing sa Giwan. Sige, dito lang kayo. Yung kapatid niya ng pinag-ano namin, ng bahay, pababa ng MacArthur. Sabi mo malingke. Sabi ng kuya ko, dito ka lang. Sabi ko, hindi pwede, sama ako. Pag dating doon, sa MacArthur, ng bayan, dumating pala yung tiyahin namin galing sa, sa Davao. Yun na, kukunin kami doon sa MacArthur, kasama yung nanay ko at saka yung asawa niya. Siyempre, marami pangako, ganon. Umalis kami doon sa MacArthur, 1972, ang edad ko noon, mga 13 anyos. Pagdating sa Mindanao, wala naman, agusan naman. Sabi ng asawa ng nanay ko, nakahanap siya ng trabaho doon sa baba. Ayun na, may doon, ng lupa, hektarya. Oo nga, mayroon na, pero ang bahay namin doon na palapag, ang baitang, inabot kami ng tubig. Tapos yung asawa niya, yung Victor, umuwi sa Samar. Iniwan yung anak niya nga maliit, pag umagapang. Pag uwi namin galing sa skidahan, kunay, nasaan na sila umuwi na kasama ng mga anak. Paano yung sa Lidya, yung kapatid namin, yung gumagapang pa lang, wala tayong magawa, sabi ng nanay ko. Sige. Paano ba, papasok kami ng Lunes sa eskwidahan. Pagka Martes, wala kang pasok kasi magpapupa kami maggama sa mais, ganyan, sa mga tao, para ibibimang gatas ng kapatid namin. Siyempre, nung siyempre, yung kuya ko, pumunta doon sa pinsan ko, kaya ng abaka, ang ginawa ko, umalis ako doon. Nahanap ako ng trabaho. Mga 14 anis na ako noon. Hindi ko kaya kasi sa budigan ng bigasan. Hindi ko kaya. Umuwi ako ulit sa amin. O yun nga, nagkaproblema naman. Yung kumpare ng nanay ko, nung ninong ng kapasidan ni Lydia, nagkaroon sila ng anak. Yun na, namatay naman. Sabi ko, Nay, malaki na ako, makan pa akong trabaho. Kasi hindi ko na kaya kasi malulong sa kahan namin doon. Umalis ako doon. Sabi ko nung barkada ko, sama ako. Kasi mga pilingan ng trabaho sa kumpanya sa nursery, magtanim ng prakata. Sila doon, mabuti sila, may mga kapatid. Ako wala. Ano gagawin ko? Sabi ko, yung kapitbahay namin doon ako tumira. Siyempre, wala kong hanap buhay. Ang gawa ko doon, nung may dala kong barita, tsaka itak, tsaka palagod. Yung mga troso doon, babalatan namin. Tapos ibinta namin sa kabadbaran. Pera na, yung anak buhay ko doon. Di pa sana ko payagan ng tinirahan ko doon. Pero mga merkada ko doon dalawa, mabuti sila, mayroon mga kapatid, ako wala. Nagpaalam ako. Yung doon, yung gwardiya doon, mag-asawa, walang anak, sabi ko, Tor, pwede makausap kita sa linggo? Oo. Nga, pagkalinggo, pumunta ako doon. Sabi niya, gusto mo sama ka sa akin?
sa amin. Uwi kami sa Surigao noong 1980. Sabi niya, o sige, sama ako. Kaya ayaw pa sana ako payagan ng mag-asawa. Di ang ginawa nila ng pag-alis ng pagka-Donis, binigyan pa ko ng isang na pera, saka gitar, mga damit. Sama ako sa kanila, Surigao. Pagdating naman Surigao, wala nga akong trabaho. Di, yung kasama ko doon, sabi nga, Tor, papasok ako sa pabrika ng simento. Ikaw na lang doon sa magtanim ng palay. O sige. Nakita naman na ayos naman ang trabaho ko. Hanggang tumagal ako. Mga 3 taon. Yung si anak niyo, si Katibo, nga na doon sa Manila, sa Las Piñas, Alabang. Pumunta doon sa Surigao, umuwi. Tapos nahanap ng tao. Pagdating doon, kasi yung taon nila sa Jansap, umuwi sa probinsya, di na bumalik. Hindi ako nakuha doon. Yun na, wala akong katulog. Kasi Jansap, mga 4, tatapon pa ko ng basura. Sabi ko, mambira na itong buhay ito, sabi ko. Anong oras na, alas 2 pa, masahe pa ako sa amo ko. Nung asawa ng tawag na pinsan ko. Pero ang totoo, hindi ko pinsan yan. Nung tapos pagkulitan na rin gunasan, pumunta kami ito sa Pintong. Kasama namin si... Tay, sa dami-dami ng pinuntahan mong lugar, nung umalis ka sa Samar, Tay, ilang taon ka po nun? 13 anyos. 13 anyos. Opo. Tapos nalipat ka ng Mindanao. Opo. Ilang taon ka nakatira sa Mindanao po? Doon po ako lumaki. Nag-idadagon na. Bakit ka napunta dito? Kaya nga yung pagdating ko sa Surigao, yung si Kahinobe, yung dati pumunta sa Surigao, nagkumuha ng katulong sa Jansap. Opo. Yun ang akong nakuha doon. Sumama ako dito. Pagdating dito, o yun nga. Saan bagsak mo nung unang bagsak mo na Tay? Sa Manila? Opo, sa Las Piñas. Sa Las Piñas. Opo. Ilang taon ka nung dumating sa Las Piñas, Tay? Mga 2 taon. Matanong ko lang, Tay, wag mo sanang mamasamain. Hanggang saan ang natapos mo po? Hindi pa ako nakatapos ng elementary. Hindi ka nakatapos. Hindi. Hanggang anong grade ka po, Tay? Basta yung pumasok kami sa grade 1, hindi na ako nakatapos. Okay. Pero marunong ka na magbasa, Tay? Hindi po. Mga ano lang, kahit magsulat ng pangalan ko, pwede ba sa napago eh. Ayun lang. Okay. Pagka, alimbawa, mag-eleksyon, pag magparestro, kung papasulat ako, tapos ako pipirmahan ko na lang. Kaya, parang nakikita ko na yung problema kay tatay, mga kababayan, kay Lolo. Kasi si Lolo, hindi siya nakapagbasa. Parang hindi magandang sabihin, mahirap sabihin mga kababayan, pero sa kinikwento niya sa akin, paikot-ikot walang nangyayari. Siguro dahil sa kahirapan ng buhay, hindi nakapag-aral. Sa madaling salita is no read, no write po si tatay. Kaya parang hindi siya nakakapag-ipon para siguro kung ano lang yung ibibigay sa kanya na sweldo niya, yun na lang. Pero nakikita ko naman kay tatay na napakabait na tao. Ilang taon ka na po ngayon, Tay? 64, nung May 13. Tay, ilan po kayo magkakapatid? Sa tatay ko, sa unang asawa ng tatay ko, dalawa lang kami. Sa una. Opo. Sa unang asawa, dalawa lang kayo. Opo. Tapos sa pangalawang asawa ng tatay nyo? Yung pangalawang sa asawa ng tatay ko. Opo. Kasi nung umalis kami doon sa Giwan, may maliit doon, yung panganay, ganyan palang kalaki. Tapos mayroon maliit. Tapos nung sumunod sa panganay, namatay sa ospital sa Giwan. So hindi mo alam yung pangalan nila? Hindi po. Pero sa tatay ko, alam ko. Pero sa yung asawa niya, hindi.
Kasi Tay, anong kumpletong pangalan ng iyong tatay at saka nanay? ang pangalan ng tatay ko, ang naanuhan ko lang Doming Makawili. Excuse me po. Anong bayan po ang kinaroroonan ng tatay nyo nung umalis po kayo doon? Kasi ang tatay ko, mayroon bahay doon sa mismo sa Giwan, Opo. sa Niyugan. Tapos ang lugar ng nanay niya, sa Kasalion, Samar, Giwan. Yung pinaka baryo ng lola namin, noong nanay ng tatay ko. Kasalion, Samar, Giwan. Pero ang tatay ko, mayroon bahay doon sa mismo sa Giwan. Papasok pa doon sa loob na Tay, anong pangalan naman nung kapatid mo? Jose Makawili. So mula nung umalis ka doon, Tay, hanggang ngayon, ilang beses kayo nagkausap ng kapatid mo po? Wala na. Simula umalis ako doon sa poder ng nanay ko sa Agusan. Nung dadago ng 18. Yun, simula noon, doon na kami nakita ng kuya ko. Hanggang ngayon. Nung edad mo 18, Tay, na umalis ka doon, mga palagay mo ilang taon na yung tatay-nanay mo? Baka kasi ako, 64 na ako eh. Baka mga kumbay pa ako. Baka mga 70. Mga 80 ganyan. Kumbay pa. Hindi, paano nangyari yun kung... Hindi, kung 70 sila, 64 ka, mali, Tay. Kasi, ibig sabihin, 10 years old. 10 years lang agwat nila sa'yo, so hindi pwede. Di ba? Hindi po pwedeng nag-asawa or nagkaanak sila, 10 years old, nanganak sila. Hindi. Ayun ko lang kasi nung pumunta kami doon sa Giwan, sa tatay ko, yung pangalan nila, mga ganyan palang kalaki. Yung edad ng siguro, kapatid nyo, kadikit nyo. Pero yung tatay nyo, Tay, wag mo sana mamasamain. Sa tingin mo, Tay, buhay pa yung nanay, tatay mo ngayon? Hindi ko alam. Wala tayong idea. Mga kababayan, pasensya na po sa aking tanong, no? Ayon po kasi sa ating mga kapwa content creator, si tatay po kasi gusto niyang bumalik sa lugar ng kanyang pinagmulan. Kaya gusto kong nililinaw yung pagkakakilanlan ng kanyang mga kapatid at kanyang mga magulang. No? So, Tay, gusto ko rin marinig sa iyong mismo, Tay. Ano po ang gusto mong maitulong namin sa'yo? Ano po talagang pinaka-problema mo po? Yung gusto ko lang, ko yung, kung halimbawa wala na ang tatay ko, doon sa mga, sa mga pinsan, kasi yung caretaker dito, meron pinakita sa akin na, sabi sa akin, Tay, kilala mo to? Na may kasamang babae. At nakapangalan doon, Makawili apelido. Opo. Sa sa Pasig ba yun? Na doktor raw, doktor. Sabi ko, aywan ko lang, di ko makilala. Yeah. Kasi, siyempre, kung magpuntahan ko, walang pamasahe. Opo. Pagpupuntahan mo, walang pa. Pero, Tay, ano po yung pinakagusto mong mangyari sa buhay mo ngayon, Tay? Sa edad mong 64, ano po yung gusto mong gawin ngayon? Ano gusto mong mangyari? Gusto ko sana makauwi doon eh. Kasi gusto ko maano yung mga pinsan ko doon. May pa ng kapatid ng tatay ko. Gusto ko madaman. Gusto mong makita sila muli? Opo. Gusto mo rin makita yung mga kapatid mo? Yung kapatid sa asawa ng tatay ko. Pangalawa. Gusto mong bumalik doon sa lugar ninyo? Opo. So sabi mo nung unang nakita ko sa una, Tay, parang napaalis ka sa Samar is 13 years old ka pa lang. Tapos ngayon, mula noon hanggang ngayon, hindi ka na nakabalik. So ngayon, 64 years old ka na. So ibig sabihin, 51 years na hindi ka nakabalik doon. Sa edad mong yun, Tay, 13 years old, tapos ngayon, 51 year na nakalipas, alam mo pa ba, halimbawa makarating ka sa Samar, mapupuntahan mo pa rin ba yung mga kamag-anak, barangay mo? Hindi, ako doon. Ang gagawin ko doon, pagdating doon, magtatanong ako. Okay. Sa bagay, napakadali naman manawagan no, mga kababayan. So, ito na yun mga kababayan, mga kabarangay.
Si tatay, ano pangalan ulit ni tatay? Arthur Makawili. Tatay Arthur Makawili. Ang problema po niya mga kababayan, ang gusto niya mangyari is makabalik po sa kanyang sariling bayan, Pinagmulan. Kaya lang, 13 years old nung umalis siya, hindi naman totally mga kababayan kasi nagpunta siya kung sa kalapit bayan, pumunta ng Mindanao, pero yun na yung pinaka-total na 51 years na hindi nakabalik dun sa sarili niyang bayan. Hindi niya po alam kung ano na nangyari sa kanyang magulang, nanay, tatay. At saka kanyang mga kapatid, wala siyang contact. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, lalong-lalo na po sa mga kababayan natin, sa lahat po na nagmamahal sa Team Daddy Frankie, ganon din sa mga follower supporters ng aking mga content creator dito. Mangyari lamang po mga kababayan, sa pamamagitan po ng pag-share ninyo ng videos na ito, ay matulungan natin si tatay na mahanap ang kanyang mga kaanak, kapamilya. Ano apelyido ulit tayo? Makawili. Yan, kaya sa mga family Makawili, yan, lalong-lalo sa mga kababayan natin ng buong Samar, paki-share po ang videos na ito, no? So tay, pwede kang manawagan sa mga kababayan natin, baka makilala ka, banggitin mo yung mga kamag-anak mo, nakakilala mo po. Nung Sige tay, malamang buhay pa naman yung kapatid mo, kausapin mo, baka mapanood niya yung videos na ito. ang inano ko lang yung kapatid ng tatay ko, yung sinudan ng tatay ko, ang pangalan lang yun, Tatay Pastor. Kung halimbawa na nandiyan kayo, di, andito ako. Gusto ko umuwi dyan sa MacArthur, Samar. Saka pag nakauwi ako dyan, magtatanong ako doon. Alam naman yung mga apelyido. Sige tay, kausapin mo yung mga kapatid mo. Sige lang po. Kasi yung kuya ko, si Jose Makawili, andun naman sa poder ng nanay ko. Hanggang ngayon din na kami magkita. Umalis ako doon, 18 ako. Ang edad ko doon. Hanggang ngayon din kami magkita ng mga kuya ko. Kung din ba, kuya, kung nandiyan ka, mapanood mo, nandito ako po. Tago, uwi ako ng Samar sa tatay natin. Ang kilala ko lang ng mga kapatid ko, si Pastor Makawili, yun lang ang kilala ko. Kung nandiyan kayo, sana, pagdating ko doon, saluhong niyo ako. Kasi mga kapibida ko, kung nang isa side ng tatay ko, darating kami dyan. Pupunta ako dyan, isisapang ko. Ako uwi dyan. Hindi lang po. Tay, bakit? Ano nga? Tawing na. Kasi nang nagtrabaho ko sa dam site dyan, nagpadala ko ng sulat sa nanay ko sa Mindanao. Siyempre, di ako marunong magsulat. Ang ginawa ko, nagpasulat ako ng mga kaibigan ko. Ako lang taga-dikta. Tapos, nung bumila ko ng ilupad, 2 at saka ballpen. Tapos, pinasulat ko. Nung natapos, ito sa kabila. Yung pinadala ko sa Surigao, o sa Marikina. Natanggap naman. Sabi ko ng nanay ko, kung natanggap niyo itong sulat ko, gantihan niyo ako para makita ko. Tapos yung kuya ko, mga kapatid ko, na si Lydia, i-ano niyo sa desbato para makita ko. Nung nung dumating na sabi ng nanay ko, magpadala ka ng sulat kasi pera, 1,000. Kasi yung birth certificate mo, napasama ng kasulog ang bahay natin. Sabi ng nanay ko.
Hanggang ngayon, hindi na ako nakauwi doon sa Agusan, sa probinsya ng nanay ko. Pero yung kuya ko, nga si Jose, kasi nandun sa pader ng nanay ko, nakita ko, may mga purong sa sa ulo, puti. Sabi ko, ano kaya ito? Baka Muslim kung ano. Ngayon, simula noon, hindi na kami nakita hanggang ngayon. Mga kuya ko, mga kapatid ko. Kaya nga, nung nagbinabantayan ako doon sa taas, nga lupa, mga kulang-kulang 1 hektarya, hanggang ngayon, bago ako nang may-ari dito, 6 na taon, di man ako nasauran. Kaya umalis ako doon. Ayun, nandito na ako. Kaya minsan, gusto ko sana malinis na itong palibot, pero wala. Nalalamig ako kasi nakita ko yung kambing na dyan, mga talim ko, kinakain. Ano mangyari yan? Paano ano ako dyan na, kasi usapan namin dito, yung mga produkto ko, sila nang kukuha, dyan napipit-apin. Eh wala. May nang kinakain ng kambing, mga kamting kahoy. Kanino yung kambing, tay? Sa may-ari dito. Ah. Tapos yung tatlo, sweater dito. Tay, doon na tayo sa pinaka-problema mo. Ano po, tay? Baka sakali may makatulong. Kaya, ang gusto kong ikwento mo na sa amin, tay, doon tayo sa pinaka-problema mo, tay, ha? Tay, may tanong pa ako, tay. 51 years ka nandito sa, sa Maynila. Medyo nakaramdam ka na nagkahinaan ng katawan. Bakit ngayon mo naalala bumalik sa inyo? Walang problema, yung walang pamasahe, walang pera eh. Kaya gusto mo nang bumalik noon pa? Nung nagtrabaho ko sa dump site, na ano naman. Pero kung sakasakali tayo, halimbawa, ipapasakay ka namin sa sa Roro, kaya mo mag-isa, kasi isang drop lang naman yun, no? Meron ba yun? Kaya mo magbiyahe mag-isa, tay, bibilhan ka namin ng ticket, magmula rito hanggang doon. Pero ihahatid ka namin hanggang sa May sakaya naman yata sa Cubao eh. Opo. Papunta ng, ewan ko lang kung diretsyo na yun hanggang Sa Pitex, tay, Pitex, diretsyo na. Kasi ang alam ko, pagdating sa dating di ba sa Cubao, sasakay ng bus papunta ng pagtawid ng sa Manico Bridge, DT. Pagdating doon, may tracking naman yata eh. Opo. Kaya mo mag-isa? Kaya ako yan, kahit at maliit pa ako noon. Kahit wala. Anong maliit ka pa, na kaya mo magpunta rito no? Ang problema lang talaga, tay, hindi, yung pagsakay. Hindi, kaya mo magsakay-sakay ka mo, tay Maliit ka pa, nakarating ka Opo. Ngayon, anong pinaka-problema mo, tay? Bakit hindi ka nakaalis? Nakabalik? Yung pamasahe. Pamasahe. Yun lang talagang desisyon na gusto ko makauwi doon. Kasi minsan masakit ng likod ko eh. Kasi may nagsabi sa akin kasi na kung gusto ko umuwi, sama ka sa akin. Opo. Sabi ko na ni Sammy, kung sasama ako doon, wala akong pera, para akong tanga doon, para akong siraulo doon. Siyempre, pagdating doon, magtatanong ako sa mga kaatlidido ko, ano-ano ako doon. Pag malaman ko ng ganon, pupunta ako doon sa kanila. Sabi sa akin, kung sumama ka sa akin, walang problema yung sasakyanan. Kasi yung dumating dito yung ambulansya ng hospital sa Giwan, sabi, ayan, sakyan natin yan. Hindi pwede nga, wala akong pamasahe doon. Sabi niya, wala problema nga kasi pagdating doon sa hospital, ang may-ari doon, makabilang apelido.
Oo nga, pero natin, mga pinsan ko, ganyan. Hindi mo pwede nga ano ako doon, hindi nakakahiya naman. Siyempre, dito lang ako sa mga kagaya sa akin, mga pinsan ko ng iba. Doon ako titira, sabi ko. Saka ano ko yung lupa namin doon ng tatay ko kasi ang ospital tsaka yung lupa ng tatay ko no, niyugan magkaharap lang. Pero Baka pagdating mo doon tayo, nabinta na yon, yung lupain na yon. yun, aywan ko lang po. So, sa madaling kwento tayo, mga magkanong pera ang kailangan mo para makabiyahe ka? Hindi Palagay mo lang. ko alam. Tay, sa palagay mo lang, yung kasi sabi mo, may magsasakay na sa'yo papunta doon. Kaya lang, hindi ka sumama kasi hindi po pwedeng pumunta ka doon na wala kang hawak na pera. Sa palagay mo lang, tay, mga magkano? Aywan ko lang. Hindi ko alam kasi kung magkano pamasaya hanggang doon. Hindi, halimbawa tay, may taong sasagot na sa pamasahe mo. Tapos yung extra money na sinasabi mo, mga magkano ang kailangan? Hindi ko alam kung magkano ang pamasahe papunta roon. Hindi tay, halimbawa po, bibili na kami ng ticket mo para makarating ka na. So wala ka ng problema sa pamasahe. Magkano pa yung perang kailangan para mapanatag ang loob mo na makabalik ka doon? Kasi sabi mo kanina, kailangan pagdating mo doon, kailangan may pera ka pa para mapuntahan yung mga kamag-anak. Sa palagay mo lang tayo, mga magkano pa ho? Kung may mga 7,000, pwede na yan, abot na yan doon. 7,000. Yung 7,000 na yun tay, hindi kasali yung pamasahe doon. Kasi ang ano ko, pagdating sa Giwan, pag mag-ano ako doon, magtatanong ako doon sa mga apelido ko, ganyan, kung ganito. Siyempre, madadaman yun sa mga pinsan ko. Kasi alam naman yun mga ano ko doon, pakilala naman ako doon. Kung meron ako makilala doon, mga kapedido ko, doon ako muna sa kanila. Bago ko puntahan yung magtanong-tanong ako, yung sinasabing makawili apelido ng ano sa ng hospital, ng hospital. Yun, yung pupuntahan ko. Ay, bumalik sila. Interview. Gandang hapon, sir. Magandang hapon din po, sir. Ang hapon no. Walang galang na rin po. Bakit pumasok kayo na walang pahintulot sa akin? Tay, Hindi, maliligo na sana ako. pangalawa na yan eh. Oo nga. Alam niyo naman private dito yung area eh. At kay paring Roland, di kayo nagtanong kung sino namamahala dito. Hindi naman si tatay namamahala dito eh. Yung video napanood ng ma'am ko, parang napasama pa yata yung may-ari dito sa ginawa ni tatay. Tutulungan kita kung gusto mong umuwi, pauwiin kita, ibibigay ko yung gusto mong tulong. Yun ang usapan nila, pero wala naman na itanim si tatay dito, pero wala pa rin ganun. Tutulungan pa rin ang amo ko yung pag-uwi. Yan na nga, sumisigaw naman kami. Hindi ko Yun naman nga, kung kasi gusto alam nyong respetuhin ko kayo, saan yung kubol mo respetuhin dyan. niyo ako. Hindi ko naman alam eh.